Meron tayong very important topic ha, bagong tip natin to. Ang constipation, pagiging constipated, hirap dumumi, binabaliwala natin yan, di ba? Minsan sasabihin natin, constipated lang, baliwala yan. Pero meron na pong mga bagong pag-aaral. Marami palang possible complications ang constipation na hindi binabaliwala. Heart attack, minsan marami pa ibang mga sakit, lalo na mga bowel obstruction, papakita ko sa inyo. Kaya wag natin hahayaang constipated kayo. Ano ba ang constipation? Yung iba, mas maganda talaga daily. Kung araw-araw, once a day, pinakamaganda. Kailan pinakamaganda dumumi? Sa umaga. Sa umaga kasi talagang automatic yan. Kasama yan sa circadian rhythm ng katawan. Sa umaga, mas gagalaw ang bituka. So, pinakamaganda sana, morning ang pagdumi nyo everyday. Pero kung hindi nyo kaya everyday, wag naman yung once a week o every 4 days, medyo hindi maganda. Ayan o. Papakita natin. Pag hirap dumumi, maraming komplikasyon. Ganito ang itsura ng dumi natin. Yan. O, ituro nyo anong number ba kayo. Ang normal na dumi, type 4. Yan, parang sausage. Pag ganito na, type 3, type 2, parang may pagkabato-bato na matigas na yan. Matigas na siya. Yung ganitong type 1, sobrang tigas na siya. Ayan, ayaw na lumabas yung dumi, para na siyang bato. Ito naman, sa kabila naman, LBM to, nagtatae, tubig na. So, pag nandito na kayo, type 1, type 2, constipated na yan. Okay? Ito yung 10 bad effects ng constipation at meron pang dagdag na mas malala pa kaysa dito. Tingnan nyo ha. Number 1, siyempre laging masakit ang tiyan. Laging malaki ang tiyan, di ba? Bloated, ayaw lumabas yung dumi. Ito, number 2, Doc Lisa, pwede mo focus. Hemorrhoids, almoranas, di ba? Ang dami sa atin may almoranas. Grabe, kakaire yan eh. Kakaire. Tapos pwede pang dumugo. Pag may dugo ang dumi natin, yan ang problema. Almoranas ba yan o colon cancer? Hindi natin sure. Paano? Dugo eh. So, almoranas. Number 3, ito napakasakit. Anal fissure. Anal fissure, ano yan? Sugat yan sa puwet. Nako, sugat. Yung labasan ng dumi. Paglabas, napupunit. Sobrang sakit nitong anal fissure. Hindi ka nga makakaupo sa silya nito eh. Kailangan malambot yung kutsyon. Number 4, fecal impaction. Nagbara. Minsan nangyayari yan sa bata. Nagbara ang dumi, hindi na matanggal. O kaya kami sa ospital, ginagawa namin sa pasyente, dinudukot pa namin. Manual extraction. Mahirap maging doktor eh. Naka-gloves kami, dudukutin mo para mahila mo. Kasi nga hindi na niya madumi, hindi na niya ma-push eh. Fecal impaction. Number 5, ito delikado, rectal prolapse, bumaliktad na yung tumbong. Yung rectum bumaliktad na kasi nga parang naluslus siya sa tigas ng dumi. Number 6, pwede magkaroon ng diverticulitis. Ayan, yung large intestine natin, meron siyang mga parang pouch yung wall, nagkakaroon ng parang pouch. Nagkakaroon ng mga usli-usli, tapos nag-i-infection. Masakit din yan. Number 7, kung talagang sobrang tigas ang dumi, bowel obstruction, barado na. Ito, baka may sakit to eh. Baka hindi na to normal constipation. Number 8, pwede ka magkulang sa nutrisyon pag laging constipated. Number 9, pwede mag-bad breath kasi laging barado, di ba, yung kinain mo. And number 10, laging hindi maganda ang pakiramdam, pati mental health mo affected. So, ito lang yung usual bad effects ng constipation, pero meron pang mas matindi. Mamaya, meron tayong mga home remedies, paano lulunasan to. Pwede pa mag-cause ng heart attack, ito delikado. May pag-aaral, mas constipated, mas umiire, mas mataas ang tsansa ng heart disease at heart attack. Hindi pa naman siya 100% proven, pero maraming ganyan eh. Sa banyo namamatay, kakaire. Kakaire, hindi maganda sa puso. Ganito nangyayari, oh. Pag meron kayong sakit sa puso, ako po, bilang internist cardiologist, lagi ko sinasabi, bawal umire.
Kasi pag iire tayo, mahihirapan yung puso. Ano? Tumataas yung pressure. Yan yung mechanism eh. Pati blood pressure tataas. Yung daloy ng dugo sa puso, kumukonti. Yan, no? Pag strain, pagpunta sa banyo, doon nangyayari. Constipation, yan, no? Causes heart attack. May mga pag-aaral yan. Bukod sa heart attack, pwede rin magkaroon ng colon cancer. Hindi pa to 100% proven, pero may konting pag-aaral. Pag lagi kang constipated, siguro lagi nakaimbak yung dumi. Dumi yun eh. Siyempre, yung dumi nakadikit sa wall ng intestine natin. Minsan nagiging cancer. Okay? Hindi pa clear, pero mukhang yung waste products, yung toxin, yung dumi sa bituka, yun na nagkakos. Nakaka-contribute sa colon cancer. Meron pa pag-aaral, dementia. Mas nag-Alzheimer's ang may constipation. Kaya hindi siya talaga binabaliwala. So, hindi pa rin clear bakit, pero parang marami rin nagkaka-Alzheimer's. And number 4, prostate cancer. May possibility din. Ito hindi pa clear, pero may konting pag-aaral. Baka itong dementia, prostate cancer, may possibility. Itong heart disease, mukhang connected sa constipation. Colon cancer, mukhang posible din connected. So, anong gagawin natin? Yan. First, ang kakainin natin dapat, high fiber. Yan, mga fiber, di ba? Fiber-rich foods, prutas at gulay na mga high fiber. Pinakamaganda talaga gulay. Yung mga kangkong natin, maganda yan. Oatmeal, pwede rin. Ito, mga high fiber foods. Ito, apple. Pati yung balat ng apple, pwede yan. Sari-saring gulay, kangkong, broccoli, cabbage, ampalaya, basta gulay, napakaganda. Lettuce, pechay, pwede yan. Malunggay. Ito nga sa akin, ang kodigo ko. Kodigo ko para makadumi agad. 4 na P. Pakwan, papaya, pears, peras, prunes. Ito, prune juice. Prune juice, malakas. Pero wala tayong prune juice, bibili ka ng prune juice. Apple and carrot, pwede yan. High fiber food, so yan, okay. Kale, mga brown rice, nakakadumi din pag high fiber. Munggo. Ngayon, pati ang munggo. Ang problema lang dito, pag nag-high fiber kayo, ulitin ko makinig maigi. Pag nag-high fiber foods kayo, kailangan uminom ng maraming tubig. Okay? Ito, wala kayong choice. Dapat dadamihan ng tubig. Gano'ng karami? At least, sabi ko minimum 8 baso hanggang 10 baso ng fluid o tubig, pinakamaganda tubig, or iba gusto nyo, medyo sabaw, tubig na rin yun. Fluid in a day. Bakit? Pag marami kang kinaing fiber, hindi pwede 3 basong tubig lang. Kasi fiber siya maiimbak siya lalo sa tiyan mo. So marami siyang fiber, parang ganito, very fibrous siya. Kailangan maraming tubig ka inumin para lumambot siya at mailabas ng maganda. Para ma-push. Kahit yung maminom ng fiber supplement, kailangan yung maraming tubig. Hindi pwede hindi maraming tubig. Yan ang pang-flush. Diba, pa nagpa-flush kayo ng kubeta, kailangan maraming tubig. Ganyan din yung katawan natin, kailangan maraming tubig. Ayan, home remedy. So, ito nga, 3 liters 12 glasses in a day. Pero sa atin, depende naman. Sa Amerika kasi malalaki silang tao, matatangkad, mabibigat. 12 glasses in a day. Pero kung dito naman, payat ka lang, lagi ka lang sa office, may aircon, siguro 6 na basong tubig, pwede na. Pero kung nagtatrabaho kayo sa labas, magsasaka, naglalakad lagi sa init, siguro 10 basong tubig, pinakamaganda. Okay? Pero pag sinabi ko 10 baso, hindi naman lahat tubig. Baka yung isa gusto mo kape, isa gusto mo iced tea, isa soft drinks, isa gusto mo pakwan, tubig din yun, isa buko, isa sabaw. Counted rin yun na fluid or tubig. Mabibilang mo yon sa 10 glasses mo. Ang problema lang pag ginawa mong juice or soft drinks or kape, tataba ka pa. Kaya ayaw natin. Okay? Yan. Meron pa ibang mga tips Sa pagkain nyo, dapat regular.
Hindi pwede yung kakain lang konti, tapos sa gabi kakain ng marami. Hindi maganda sa bituka. Mas maganda yung regular, yung umaga, tanghali, gabi, high fiber foods para masanay ang tiyan natin. Tulad na sinabi ko, prune juice, ito yung mga natural na laxative. Ako, prune juice, kahit mga 1/4 glass lang, o mga 2 ounces lang, madudumi ka na. Hindi pwede isang basong prune juice, baka mag-LBM kayo. Mga 1/4 lang na baso, madudumi ka na niyan. Processed foods, nakakatigas ng dumi. Yung puro protina, puro yung mga sugar, tulad ng mga donut, yan, o mga pang fast food, nakakatigas ng dumi yan. Physical exercise, pinakamaganda, jogging. Pinakita ko ba dito, jogging? Jogging, exercise, pinakamaganda. Kasi, pag naaalog nyo ang tiyan nyo, mas gumagalaw ang bituka. Kaya minsan nga, para madumi kayo sa umaga, lakad-lakad o talon-talon konti. Talon-talon pwede. Yung iba nga, ginagalaw-galaw yung tiyan, pwede rin yan. Kasi naalog mo yung tiyan mo. Lalo na sa mga matatanda, mga senior citizen, di ba? Laging constipated. Bakit? Hindi gumagalaw. Tsaka mabagal na ang galaw ng bituka pag senior na. Kaya dapat mas igagalaw-galaw. Minsan, di ba, after mag-exercise, after mag-jogging, biglang madudumi ka, di ba? Kasi nga nagalaw naalog. Gumagalaw yung bituka. So, physical activity, toilet routine, dapat regular ang pagdumi nyo everyday, same time. Ito, may technique pa sila. Sa mga may almoranas, sa may anal fissure, hirap makadumi, itong normal na kubeta natin, minsan hindi ganun kaganda Pwede, pero hindi diretso yung angle ng paglabas ng dumi. Minsan, mas maganda, may bangkito. Yan, pakita mo, Doc Lisa. May bangkito, nakataas, o yung iba nakasquat pa nga. Medyo squat para paglabas ng dumi, diretso. Ayan, pag ganito ang position, less fecal stagnation, less strain, mas nakakadumi, mas less constipation, pati hemorrhoids hindi. Pero pag sa hemorrhoids, dahan-dahan lang yung labas ng dumi. Huwag mo ipilit na isang buga. Kasi pag binigla mo, dati pag binigla ko, grabe, dudugo talaga yan. Mapupunit Hayaan, kung matigas, unti-unti mo ilabas. Unti-unti. Minsan, pwede palagyan ng KY jelly. Ako, lagi ako may KY jelly. Lagyan yung paligid nung puwet, pwede a little sa loob para medyo madulas. Kangkong pwede din Yung kangkong, meron siyang parang malapot sa loob. Hindi pala kangkong, sorry. Okra. Yung okra, di ba, merong malapot sa loob. Mucilage yun Yung malapot na yon, maganda rin yon para dumulas ang pagdumi. Iwas sa pag-strain. Probiotics. Bibili pa kayo ng probiotics. Pero may tulong ang probiotics. Supplement siya. Yan. Merong mga exercise, makakatulong din. At minsan, merong mga gamot nakakatigas ng dumi. Antacid para sa ulcer, nakakatigas ng dumi. Mga may aluminum. Ang mga pain relievers, nakakatigas din ng dumi. So baka merong mga tableta, mga iron supplement, nakakaitim, nakakatigas din ng dumi. Okay? So, sana po nakatulong to, mga tips natin. Water intake, more vegetables, probiotics, at regular ang pagdumi para mas relax tayo. Sana po nakatulong ang video. Dapat pinakamaganda, daily ang pagdumi natin para umiwas sa maraming sakit. Salamat po.